Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi ho sa inyo. Good evening, Magandang Pastor. Magandang gabi po, Pastor. Sarita po, happy birthday po. Oo, Happy salamat. birthday, Pastor. Opo, salamat. Salamat po. Salamat po. Ngayon po ay 29. Ang birthday ko po ay noong October 25. Salamat po sa mga bumati at ipagpaumanhin po ninyo kung yung iba ay hindi ko na ho na-replyan. Napakadami po kasi. Kaya sa lahat na lang po ito, maraming salamat po. At belated po po, Pastor. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Okay. So, ngayon po ay araw ng linggo ng October 29, 2023. Kayo po ngayon ay nakikinig dito sa The Bride of Christ TV. So, let us commit to the Lord sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Manalangin po muna tayo. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin lahat na mga naririto. Isang bagay rin na pinapasalamat ko sa iyo, Panginoon, na naliliwanagan na po ang kapwa ko Pilipino sa YouTube at sa Facebook. Salamat po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na maaga pa lamang pinaalaman na sa amin ang katotohanan. Since malapit na po ang iyong pagdarating, nararamdaman na po namin, Panginoon, na napakalapit na po, Panginoon, na sa isang tunog na lang po ng trompeta, Panginoon, ikaw ay darating na. At nandyan na po, Panginoon Lord, ang mga senyales, napaka-strong, malapit na po kami. Kaya nananampalataya po kaming lahat dito ay hindi na po aabutan ng kamatayan, aabutan na po kami ng rapture. Wala pong mamamatay po sa amin. Ito po ang aming pananampalataya. At lahat kami, Panginoon Lord God, ay patuloy na nagpapasalamat lamang sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Na dahil sa iyo, nakuha po namin ang pabor ng Ama, pabor ng Diyos dahil sa binigay mo ang iyong buhay. Kami iniligtas mo, Panginoon, pinatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. Yun po yung amazing doon. At higit sa lahat, Lord, sa aming buhay dito sa daigdig, kami po, Panginoon, ay pinagpalat, pinaboran mo at pinagaling sa lahat ng aming mga nakatakdang sakit at karamdaman. Kinansel mo na ito. Ito po yung aming pinananampalatayanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tanging salita mo lamang ang marinig. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Amen. Kung alam niyo po yung icon ng palakpakan sa computer, pumalakpak po tayo sa Panginoon. Meron yan dito eh. Saan ba yun? O basta yun. Ako hindi ko alam. Buti kayo alam niyo. Ayun. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yung palakpak pong yan ay sa Panginoon po yan. Lahat pong yan ay appreciated, papuri lamang sa Kanya. Karapat dapat ho siyang papurihan kasi siya ho yung author ng ating pananampalataya. Siya ho ang nagligtas, siya yung nagbigay ng buhay, lahat ng credit sa Kanya lamang. Kaya yun po yung ating pag-uusapang ngayong gabing ito. Wait lamang po, I will share my screen. Pero kung meron kayong Biblia sa bahay, i-check nyo rin yung aking pinapakitang verse sa Bible. Reference ba? Alam nyo ba yung mga ibang Kristiyano ng panahon ni Apostol Pablo? Talagang nakikinig sila kay Pablo pero chinecheck talaga nila sa kasulatan kung tama o accurate. So maganda ho yung maging mapanuri na ho tayo. Mahabang panahon ho tayong hindi naging palaaral sa salita ng Diyos. Pero ngayon, ang focus lang naman ng pag-aaral ho natin ay simple lang eh. Yung gospel ni Apostol Pablo, yun lang naman ang pinaka-importante pag-aralan sa Bible kasi si Kristo po yung pinaka-sentro eh. Yung ibang mga simbahan eh, busy-busy sa ibang topic eh. Minsan ang pastor ay natataas, ginagawa ang Bible eh parang book of science na. 'Di ba? Alam naman natin na hindi 'yon ang layunin ng Diyos kung ba't sinulat ang Bible. Sinulat po ang Bible, iisa lang po, si Kristo po ang pinakabida sa lahat. Kapag po nagbabasa po tayo ng Bible at nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos na hindi natin nakikita si Kristo, kundi ang nakikita natin ay kung paano tayo maging magaling magsalita sa harapan ng mga tao, mali po yung gamit mo ng Bible.
Ang tamang paggamit po ng Bible, ipahayag kung ano yung mensahe ng Diyos sa tao, kung ano yung importante. Iba-iba ho ang writers po niyan, pero iisa ho yung pinakamensahe ho lahat ng yan ay ang ating Panginoong Yesus. Pero kung ang tingin mo sa Bible law, lahat ng makita mo, puro iniisip mo, utos ng Diyos, out of context ka palagi. Pero if you really study the Bible by hermeneutics, tamang interpretation, rightly dividing the scripture, makikita mo talaga na ang nais ho ng Diyos ay biyaya ho talaga. So, yun po yung pinaka dapat maging perspective po natin o tamang perspective sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayon, since tayo ay nasa chapter 4 na, syempre, mahirap pumasok sa chapter 4 nang hindi mo natin nare-review yung importante sa chapter 3. Pagdaanan muna lang natin to, no? Para nang sa ganun na nare-refresh po tayo. Kasi hindi mo maintindihan ng verse 1 ng chapter 4, kailangan mo talaga munang balikan to kasi nga 1 week ago na. So basahin po natin yung natitirang verse sa chapter 3. Kasi last week, yung chapter 3 po natin, verse 26, medyo nagmadali ako dito kasi sa haba. Kaya ngayon, focus tayo ngayon mula verse 26, chapter 3 hanggang 29. Konti lang naman to, sandali lang to, parang review. Sabi sa 26, no, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So, ang napag-aralan natin last week na yung pananalig kay Kristo ang dahilan lamang para ikaw ay tinawag na anak ng Diyos. Pag sinabing anak ka ng Diyos, spiritually, tagapagmana ka ng Diyos kapag anak ka ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin na ipanganak ka muli. Kaya nga kung babasahin yung John chapter 3, buong chapter 3, dalawa po yung binabanggit doon. Ano ang born again at paano ma-born again. You know who ang born again Christian. Sa John chapter 3 verse 3, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So sabi ni Nicodemo, paano ba may panganak na muli? Kung babasahin niyo mula John chapter 3 verse 6 hanggang katapusan, makikita niyo ron na ang ma-born again pala ay yung sinasabi sa John 3:16. Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe in Him should not perish but have eternal life. So ang pananampalataya pala kay Kristo ang susi ng lahat na para ma-born again ka, manampalataya kay Kristo. Dito naman, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, kayo anak ng Diyos. So harmonize sila. Harmonize yung sinasabi ni Apostol Juan sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang pananampalataya kay Kristo lamang ang susi para ikay maligtas, para ikay tawaging anak ng Diyos. Kaya sabi dito, no, ang buhay mismo ni Kristo ang sinuot sa inyo, parang damit na kayo'y nabautismuhan sa Kanya. Yung palang pag ikaw pala ay na-born again o nanampalataya kay Kristo para ikaw ay maging anak ng Diyos, kaya ka pala naging anak ng Diyos kasi nga, ang tingin ng Diyos sa iyo ay yung kanyang anak. Di ba, naalala niyo yung Galatians 2:20 nung last few weeks ago na sabi ron, no, I am crucified with Christ. I no longer live, but Christ live in me. Ibig sabihin, si Kristo na yung nabubuhay sa iyo. Sa mata ng Diyos, ang tingin sa iyo ng ating Diyos ay yung kanyang anak. Ito yun, sinasabi rin dito, pinapaliwanag dito yun, no, na ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo ay nabautismuhan sa Kanya. Yung mabautismuhan dito, hindi po tubig po yan. It is only symbolizes that you are new creation. Kaya nga sabi, di ba, na sino mo makipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. So ano ba yung bago na? Kasi hindi na ang tingin ng Diyos sa iyo yung ikaw. Hindi na ikaw na Edwin, kundi yung si Kristo mismo yung nakakita ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Hindi ka na si Eric C, kundi ang tingin ng Diyos sa iyo yung kanyang anak. Hindi ito literal, no? Pero ang ibig sabihin dito, lahat po tayo ay dinamitan ng Diyos ng kanyang katwiran. Ito po yung sinasabi rito na sumisimbolo sa damit na yung righteousness ni Christ isinot na sa iyo.
Ibig sabihin nun, sa mata ng Diyos, si Jesus ang nakikita sa iyo ng Diyos. Sa mata ng tao, ikaw pa rin ay si Angelo Diaz. Ikaw pa rin ay si Noli Cunanan. Ikaw pa rin ay si John Roa. Di ba? Pero sa mata ng Diyos, iisa na lang ang tingin sa iyo ng Diyos, yung kanyang anak. Na yun ang dahilan, yun ang lisensya ng Diyos para pagpalain ka, para iligtas ka, para, di ba? Yung benefit ng pagiging anak, di ba? At tagapagmana ka ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa 28, wala na pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at malaya, ang lalaki, ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga sa mga nagtatanong sa akin, Pastor Edwin, ano ba yung mga Hudyo? Maiiwan ba sila? Paano kung ang Hudyo ay nanampalataya kay Kristo? Ito yung sagot to. Mapa Hudyo, mapa Hentil, kung nanampalataya siya kay Kristo, ligtas siya. Diba? Yung mga Hudyong maiiwan, sila yung mga nag-stay. Diba sabi ko nga sa part 8, sila yung mga nag-stay sa Judaism. Pero hindi porke Hudyo ka, kahit tumanggap kay Kristo, maiiwan ka, hindi naman ganun. Sabi ko nga doon, iba yung nanampalataya ka kay Kristo, mapa-Hudyo ka, mapa-Hentil. Papasok ka sa ikatlong grupo, yung mga Kristiyano o tayong mga anak ng Diyos o yung Kristiyano. Kaya yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na kayong lahat ay isa dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So napag-usapan natin to last week na kung ano yung pananampalataya ni Abraham, kung paano siya biniyayaan, tayo din. Kung si Abraham ay pinangakuan ng kasaganahan ng buhay, kung tayo din ay mananampalataya sa ating Panginoon, pareho ng blessing kay Abraham na meron din tayo. Kaya nga sabi rito, at kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. So speaking of tagapagmana, mas mababanggit na to ngayon sa chapter 4. Bigyan ko muna kayo uli ng proper hermeneutics, no? Remember sa chapter 1, unang bungad kagad ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na sila ay nilinin lang ng mga perverted gospel. Yung nagtuturo na halong Judaism at Christianism. Nagtuturo na tanggapin si Kristo, pero meron dapat kang gawin. Anong dapat gawin? Magpatuli. Pero merong dapat sumunod ka sa utos ng Diyos, di ba? Kailangan mo sundin ang tuntunin, sundin ang mga pista, kailangan magpatay ka ng tupa, pero tanggapin mo si Kristo. Yun po yung mixture na sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 6. Perverted gospel. At yung sakit na yan, na atake ni Satanas noong araw sa unang Kristiyano, ay nangyayari pa rin sa panahon ngayon. Ginawa ni Satanas, pinabasa ni Satanas ang mga mangangaral ng Biblia na mali ang pagkakaintindi. Si Satanas, pahihintulutan kanya magbasa ng Biblia, pero hindi niya pahihintulutan makita mo yung gospel. Yun ang tindi ni Satanas sa panahon ngayon. Matindi ang deceiving ngayon. Kaya ngayon, marami mga pastor na naligaw na nagtuturo ng gospel daw, ng grace, pero merong works. Grace plus works ang tawag doon. Kasi nga, kapag sinabing grace plus works, halong mixture to Kung saan hybrid to Diba, tanggapin mo si Kristo, pero meron kang dapat gawin. Ano kailangan mong mabuhay sa kabanalan? Huwag kang magkasala. Di ba? Yun po yung tinuturo ngayon ng mga ibang mga mixture. So yun po yung dahilan kung bakit pinaka-konteksto ng Galatians. Ang mga Galatians po ay naliligaw. Kaya ang ginagawa ni Pablo dito, sinesermo na niya. Kaya nga pagdating ng chapter 3, last week, di ba, ang tindi ng mga pinagsasabi ni Pablo, di ba, na napakahangal nyo kay mga taga-Galacia. Tapos piniliwanag niya, grabe yung mga sinabi niya, binitawan niya salita doon. Kasi para gisingin ng mga taga-Galacia. Ngayon, itong chapter 4, ito na yon. By its context, pag-uusapan naman dito kung paano tayo naging tagapagmana ho ng Diyos. At sabi sa verse 1, simulan na natin.
Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit o nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ay may-ari ng lahat. Okay. In totoong buhay, kapag ikaw ay tagapagmana, ikaw ay mayaman, tagapagmana ka, hanggat bata ka, hanggat di ka nagdi-18, ay hindi ka pa entitled para maging tagapagmana. May process, no? Ganun din dito. Hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ay may-ari ng lahat. 'Di ba? Pantay-pantay pa rin. No, ibig sabihin nung araw kasi pag may mayaman, may alipin, yung mayaman may anak, yung anak nun hindi higit sa alipin. Ganun ang kultura nila. Kultura ng mga Hudyo to, mga kapatid, ha. Kasi remember, ang Galatians ay may pinaghalong Jewish at Christian yung mga nandito. At iba naman, perverted. Kaya yun ang kausap ni Apostol Pablo dito. Kaya niya sinasabi dito yung kulturang Hudyo. Verse 2, sapagkat siya ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Kumbaga sa ating mga Pilipino, hanggang hindi ka nagdi-18, hindi ka pa entitled sa pamana ng iyong magulang. Parang may ganun yatang kultura. Ewan ko kung nangyayari pa ngayon yun. Siguro sa mga mayayaman. Pero tayo mga average people lang naman ay di tayo familiar diyan sa mga tawag dito yung pamana na yan. Okay, verse 3, sabi rito, no, gayon din naman, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin na umiiral sa sanlibutang ito. So yung palang illustration ni Apostol Pablo tungkol sa tagapagmana. Ganon din tayo mga Kristiyano. Noong una, hindi pa tayo nananalig kay Kristo. Nung hindi ka pa nananalig kay Kristo, ikaw ay ligaw. Ito yung ligaw na sinasabi, no? Tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin na umiiral sa sanlibutang ito, 'di ba? Ano ba yung mga umiiral sa tuntunin ng sanlibutang ito? Yung mga prinsipyo, mga kasabihan, yung mga filosofiya na pangsanlibutan, 'di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo example, isa sa mga mentality ng mga taga-sanlibutan o mga dating nasa sanlibutan tayo ay yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, 'di ba? Ganun ang mga katwiran natin eh. Yung mga salitang to see is to believe, 'di ba? Maniniwala lang ako pag nakita ko na. So ganun po yung mga prinsipyo sinasabi rito. Ngunit sabi rito na sa verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maibilang sa mga anak ng Diyos. Okay, another revelation na naman to. Dumating yung panahon na isinugo ng Diyos ang kanyang anak. So, ibig sabihin, dito na kumilos ang Diyos. Kaya mapapansin nyo, no, nung si Jesus Christ ay pinanganak sa mundo, siya ay Diyos na nagsakatawang tao, ayon sa Filipos. Sabi sa Filipos, siya ay nagsakatawang tao. Ibig sabihin, hindi siya tao. Sabi naman ng iglesia, tao daw. Pero sinasabi nila, nagsakatawang tao. Saka nakakita na yung tao, pwede ba mangyari yun na yung tao, nagsakatawang tao? Ba't nagsasakatawang tao ka? Tao ka pala. Di ba? So, ibig sabihin, pag nagsakatawang tao ka, hindi ka dating tao. So, ano ka dati? Diyos. Sabi ng mga iba, si Jesus ay tao lang eh. Kasi nga, nagsakatawang tao. Ba't pa sa nagsakatawang tao kung tao siya? Ano kaya yun? Ano ganap? Anong ganap doon, di ba? So, nakakatawa talaga yung mga ibang, ewan ko. Grabe si Satanas talaga mandaya sa mga kapwa natin Pilipino. Grabe yung mga pandaraya sa atin. Yan ang gusto kong makalaya tayo dun eh. Kaya tayo nag-aaral ang salita ng Diyos. Okay, balik tayo dito. No? Isinilang siya ng isang babae na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. O ito malinaw to, na si Jesus Christ isinugo ng Diyos. Isinilang siya ng isang babae o si Birheng Maria at namuhay sa ilalim ng kautusan.
upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. So tama yung sinasabi ni Christ na ako'y tinawag lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Si Jesus, nung time na siya ay nagsakatawan tao, siya ay pinanganak, siya ng isang babae, siya ay lumaki, at the age of 30 ba? I don't know, hindi ako dogmatic. At the age of 30, dun siya nagsimula ng ministry, tinawag siya sa mga Hudyo. Kasi sabi dito, no, namuhay siya sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, hindi niya binali ang kautusan. Sa halip, sumunod siya sa kautusan. Di ba? Kaya yung nagtuturo si Christ dito, di ba? Sa mga Pariseo, inuunti-unti niya yung biyaya eh. Kaya nga lang, hindi talaga tanggap ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng yun, sumunod siya sa kautusan. So anong paraan daw bakit siya kailangan niya sumunod sa kautusan? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. O di ba? So paano ba niya pinalaya yung mga tao sa ilalim ng kautusan? Sumunod siya sa kautusan. Perfect niyang sinunod ang kautusan. Kaya nung inialay niyang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, may meaning po yung sinabi niyang it is finished. Sabihin, nagawa na niya ang kautusan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. King James muna para sure. For Christ is the end of the law. Siya na yung hangganan ng kautusan. For righteousness to everyone that believe. So, ibig sabihin, ang law kasi sa paningin ng mga Hudyo, para maging matuwid ka sa mata ng Diyos, kailangan mong sumunod sa kautusan. Pero sabi rito, si Kristo ang sumunod, siya ang katapusan ng kautusan. Para ano? Para magkaroon daw ng righteousness, sino man yung maniniwala sa Kanya. Ibang version, Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believe. So after ng masunod niyang kautusan, simula noon, ang sino man manampalataya sa Kanya ay para na rin sumunod sa kautusan. Ibig sabihin, si Kristo ang ating on behalf. Diba? Kaya nga nung pinako siya sa krus, para ka na rin pinako sa krus. Nung namatay siya, namatay ka rin. Nung nabuhay siya maguli. Nung pumupo siya sa trono ng Diyos, tabi ng trono ng Diyos, pinaupo ka rin kasama ni Kristo. Yun yung meaning po noon. Kaya yun ang dahilan kung bakit kung sino man ang palataya kay Kristo ay righteous. Kasi ang sumunod sa Diyos, si Kristo para sa iyo. Di ba? Yun po yung nangyari ho noon. Tagalogin po natin to. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at gayon, ang sino mang nananalig sa Kanya ay papawalang sala. O, di ba? Malinaw dyan. O yan yung sinasabi ng iba na para mapawalang sala ka, pumasok ka sa aming iglesia. Di ba? Kaya tinan mo yung mga iglesia-based salvation, kagaya ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, ang dating daan o yung Iglesia ng Diyos ni Eli Soriano, isa yung kanilang pinaglalaban. Sino ang tamang iglesia? Ayan ang pinag-uusapan nila. Kaya puro debate sila. Debate. Karamihan po sa mga debate na yan, pataasan lang naman po ng ihi yan para masabi na sino magaling, di ba? Subukan nyo manood ng debate, lalo na yung mga debate ni Soriano laban sa mga iglesia ni Cristo o sa mga oneness. Tingnan nyo, no, ang napupuri si Soriano, hindi ang Diyos. Galing ni Eli Soriano. Hallelujah, Soriano. Di ba? Sino natataas? Tao. Di ba? Maliwanag naman ho dyan, ang papawalang sala ka, hindi sa pagpasok sa iglesia, kundi saan daw, sino mang manalig sa Kanya ay papawalang sala. O, di ba? Balik tayo doon sa verse kanina na connected doon, harmonized dito. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain daw yung mga nasa ilalim ng kautusan. Palayain daw yung mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan. Eh, ang problema, tayo mga Pilipino, gusto ng kautusan.
O kaya kasama na rin tayo na dapat palayain din sa kautusan. Bagaman hindi naman tayo para sa kautusan. Gusto kong paliwanag sa inyo mga kababayan na tayo mga hentil, hindi Hudyo tayo mga hentil, tayo ay lawless, hopeless, walang Diyos, wala tayo, we are doomed. Diba? Wala tayong kautusan. Ang tanging paraan lang ng Diyos sa atin ay biyaya lang talaga. Never tayong nasama dyan sa kautusan na yan. Kaya ang problema kasi, kaya naman tayo nadamay dyan kasi itong mga ibanghilistang taga-ibang bansa na mga Amerikano na sa pangunguna ng mga Pentecostal ni John Farnham, si Farnham na ibanghilista na nagpalaganap ng Pentecostal, yan po ang tinuro nakarating sa Pilipinas. Na kailangan may gawin para maligtas, di ba? Sumunod sa kautusan, sumunod sa Diyos. Alam nyo, kung tutusin, napaka-deceiving po no? Sumunod sa Diyos para tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. O nga naman, kasi you are giving something na i-offer sa Diyos. Kaya nga lang kasi, ang hindi nila nakita, basahan tayo sa mata ng Diyos. Kahit anong bait mo, anong gawin mo, basahan. Ang liwanag sa Isaiah, Romans 3 verse 10, di ba? Na tayo ay hindi matuwid sa mata ng Diyos. Kaya hindi kailangan ng Diyos yung offering mo. Ano yung sinasabi sa Bible na you must offer your life, you need to offer something. Sa mga Hudyo kasi yung kausap po dun Yung sinasabi naman sa Romans 12:1, offer your life as a living sacrifice. At ang huling-huling part doon, this is your worship. Ang pinag-uusapan ng pagbibigay ng buhay is to worship. Pero yung sasabihin mo, tuturo mo na ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, ibigay mo kanyang buhay sa Kanya upang maligtas ka, i-connect mo sa kaligtasan, mali, hindi ho connected po yun. Ang kaligtasan po ay pananampalataya pa rin kay Kristo. Tingnan ganun tayo na-deceive ng demonyo Ganun din tayo na-deceive ng mga pastor na hindi nag-aral masyado. Di ba? Ang problema kasi dito sa Pilipinas, ginawang negosyo yung simbahan. Kaya tingnan nyo, pag nakakakita kayo ng pastor na masama ang loob kapag lumilipat ng ibang church, isa lang yung dahilan nun. Alam niyo na, business ang simbahan sa kanya. Pero kung talaga ang isang pastor ay lumipat lang ng ibang church, yung kanyang miyembro, at hindi masama ang loob, at as long na napunta ang sa mabuti yung miyembro at masaya siya, hindi sasama ang loob niyan. 'Di ba? Wala effect. Pero yung mga pastor na yung galit na galit sa mga miyembro na aalis lang o lumipat na ibang church tas masama ang loob, lumalabas ang motibo nila na hindi word of God ang kanilang pakay kundi negosyo. Mawawalan sila ng tither, 'di ba? Karamihan po, hindi ko nila lahat, pero karamihan po, ganyan po yung nagiging sakit ng simbahan dito sa Pilipinas. Ganyan-ganyan po talaga. Bakit ko alam? Dati po akong ganyan perverted ako dati. Alam ko yung mga perverted alam ko yung mga kalakaran dyan. Sumasama ang loob ng pastor kapag may lumilipat na ibang miyembro sa church o kaya umaalis sa simbahan. Di ba? Meron pang ang post dati. Meron pang ang post dati na failure ng isang pastor ang lumilipat na miyembro sa ibang church. Wow. Galing no? Failure daw na sinisi yung pastor. 'Di ba? Alam niyo maraming mga kultura sa mga born again Christian dito sa Pilipinas na ang daming dapat baliin sa totoo lang. Daming dapat baliin lalo na sa salvation, ang dami. Kaya nga ngayon iniisa-isa ine-expose ng Diyos ngayon sa pag-aaral natin. Ang tanging paraan lang natin para expose yan, pag-aralan natin yung Galatians, basahin natin yung sinulat ni Apostol Pablo. Kung tutugma ba doon sa mga tinuturo ngayon ng mga pastor, di ba? Di ko nila lahat, pero ibang pastor na perverted. Verse 6, pag-aralan pa natin, upang ipakilalang kayo yung mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak na tayo'y makatawag sa kanya ng Ama o Ama ko. O, di ba? Tingnan nyo, yung mga Hudyo, yung mga na-underdalo ng mga Hudyo, never nyo maririnig sa kanila yung turo na
tawagin mong Diyos Ama, Ama ang Diyos. Wala kayong maririnig na ganun. Kundi Panginoon o Yahweh. Tingnan nyo, no? Kung babasahin niyo yung mga Old Testament books, pag sinabing Diyos doon, translated siya as YHWH. Ibig sabihin, wala kasing vowel ang mga Hebreo eh. Kaya YHWH. Nilagyan lang yan, na-invento lang yung Yahweh na yan ng mga newest translation na, mga paraphrase translation. Pero in original, YHWH ang pangalan ng Diyos sa kanila. Wala kayong lahat kung babasahin yung Old Testament, wala kayong makikita doon ang tinuturo na sila ay anak ng Diyos, kundi lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos. Kasi nga Lord, kasi nga under the law, kaya Lord na Lord sa kanila. Pero tayo mga Kristiyano, dito niyo maririnig dito na tayo ay anak ng Diyos. Diba ito? Espiritu ng kanyang anak na tayo ay makakatawag sa kanya na ama, ama ko. Ibig sabihin, tumaas ang ranggo ng mga taong nanampalataya kay Kristo. Kaya nga ang identity natin mga Kristiyano, tayo ay anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, sa mata ng Diyos, anak ka ng Diyos, syempre. Pag sinabing anak ka ng Diyos, maraming benefit yun. Eh, ibang mga Kristiyano ngayon, kumanalangin sa Diyos, parang hindi anak ng Diyos eh. Nagmamakaawa sa Diyos, Panginoon. Pagpalain niyo po yung buhay namin, pagalingin niyo po yung aking anak, pagpalain niyo po yung aming trabaho, aming negosyo. Gagawin po namin lahat, ipagkakalo po namin ang buhay sa inyo, Panginoon. Lord na Lord ang Diyos. Sabi ko, hindi nila alam ang identity ng isang Kristiyano. Ang isang identity ng isang Kristiyano ay anak ng Diyos. Sa kayo nakakita mga kapatid na ikaw, halimbawa, bigay lang ako ng konting pangalan na. Halimbawa, ito si Angelo Diaz, meron siyang magulang, di ba? Nakakita na ba kayo ng anak na ang pakikipag-usap sa magulang niya na, Boss, baka pwede naman boss, humihingi po ako sa inyo ng pabor na kumarapatin po niyo sana, boss. Tawag niya sa nanay niya, tatay niya, boss. Sir, o ma'am, madam. Nakakita ng ganun, anak ka, tawagin mo ganun. Eh, anak ka ng nanay mo eh. Anak ka ng tatay mo. O, di ba? O, halimbawa ako lang, wala akong ma-example. Tatay ko kasi Alfredo Francisco, ako Edwin Francisco. Tingnan nyo kung hindi ko alam ang identity ko bilang anak ng tatay ko, ganito ang pakikipag-usap ko eh. Sir Alfredo Francisco, na kapitan po ng barangay. Ako po ay nakikiusap po sa inyo na ako po ay pag-aralin niyo po sana ng kolehiyo. Diba? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ito po yung aking sulat sa inyo. Tingnan niyo yung, anong klaseng yun? Anong klaseng pakikipag-usap yun? Eh, anak ako ng tatay ko eh. Bakit ganon? Ang tunay na anak ng Diyos, ganito manalangin. Panginoon, nananampalataya po ako na ako'y pinaburan mo na, ako'y magkakaroon ng lupa't bahay, ako'y magkakaroon ng sasakyan, ako'y pinagaling mo na. Ganon po manalangin ang anak ng Diyos. Confident manalangin. Eh, iba luluhod-luhod pa sa Diyos, magpapasting pa. Teka muna, ito paano? Magpapasting ka sa Diyos. Ano ang pagkakaiba ng fasting? Alam niyo, hindi ako kontra sa fasting, no? Disclaimer muna. Ang fasting ay hindi po ako kontra dyan. I do fast, pero hindi po yan ang pananaw ko. Ang pananaw ko sa fasting iba. Ang pananaw ko sa fasting is for my health, health benefit. Hanggang doon lang. Pero yung magpapasting ako, mananalangin ako sa Diyos, magpapasting ako, anong pagkakaiba noon? Anong pagkakaiba noon sa hunger strike? Di ba yung mga empleyado na kapag halimbawa sila ay nagwewelga, para ibigay yung kahilingan nila, kailangan silang mag-hunger strike para baliin yung desisyon ng kumpanya na pagbigyan yung kahilingan nila. At ano ang pagkakaiba rin doon sa anak na nangihingi ng pambili ng robot pero ay ibigay ng magulang, kaya ang ginawa niya,
hindi siya kumain, nagkulong sa kwarto, halos 24 hour na hindi kumakain, kinakatok siya ng nanay niya. Bandang huli, kinatok siya ng nanay niya na, sige anak, lumabas ka na dyan, ibibigay ko na sa iyo yung hinihingi mo. So ganun din ang ang klase ng prayer ngayon sa ibang mga churches, prayer meeting dito, prayer. Aminin ko sa inyo, yung mga prayer meeting na yan, minsan di naman prayer meeting nangyayari, nauuwi sa chismisan minsan yan eh. Eh, ba't ko alam? Dati akong nandun eh. Magpe-prayer meeting, una, kwentuhan, tawanan. Anong klaseng prayer meeting yan? Oh. Tapos bandang huli, magpe-pray. Luluhod. Meron pa nga yung pupunta ka sa iba't ibang, sige po, punta po tayo sa iba't ibang lugar. Meron pupunta sa tabi ng drums, pupunta sa tabi ng gitara, sa tabi ng pulpito, sa likod ng pintuan, mananalangin doon, mag-iiyak doon. Anong klaseng tayong Kristiyano? Ano yun? Hindi nyo ba alam ang identity nyo bilang Kristiyano? Tayo ay anak ng Diyos. Hindi na kailangan daanin ang Diyos sa mga ganyan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ganito ka manalangin, salamat ka agad. Salamat, Panginoon, sa iyong anak dahil sa iyong anak ako iyong pinaburan. Nananampalataya ako na ang simbahang ito'y pinagpalat, pinaburan mo na. Makakapagpatayo na po ang aming church ng bagong building, nananampalataya ako. Salamat sa iyo, Panginoon. Ganun po ang panalangin ng anak ng Diyos. Ang anak kasi hindi nananalangin ng nagmamakaawa. Para bang hirap kunin ng pabor ng Diyos? Pero tingnan niyo yung mga churches ngayon iba. May prayer meeting, mayroon pa nga silang prayer mountain. Merong yung prayer mountain na yan, pinagkakagastusan pa yun. Mayroon pang dawn watch na sinasabi na iba raw manalangin sa umaga. Those are only emotional, emotion lang po yun eh. Ang Diyos po kahit anong oras, pwede ka manalangin. Ito pa, meron pa. Yung prayer chain. Alam nyo ba yung prayer chain? Halimbawa, si Rita Labiste magdadasal ng 8 a.m. to 9 a.m. Si Pasiano Bonso ikaw naka-assign ka manalangin sa gantong oras. 24 hour yung mga kapatid. Ang mangyayari dyan, kawawa yung mga naka-assign ng madaling araw, 3:00. Di ba? Kaya pag halimbawang yung prayer nyo ay yung hinihingi nyo sa Diyos hindi nangyari, isa doon sisisihin. Nako kapatid, baka naman hindi ka nanalangin ng gantong oras. Di ba? Yung pala, nag-Mobile Legend lang magdamag, hindi nag-pray. Sino sisisihin? Yung nag-Mobile Legend. Di ba? So, tinan nyo yung kalokohan ng religion, ang dami. Samantalang ang Diyos, ang daling kausap. Isang hingi mo lang, ibibigay niya. Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi rito, kaya't hindi ka naalipin kundi anak. Anak ka ng Diyos. Sapagkat ang anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan ng panalangin mo. Diba? So, yan po yung unang pasabog ni Apostol Pablo. Verse 8 tayo. Okay. Verse 8. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin nga ng mga Diyos-Diyusan. Ngunit ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos, o dapat ko pa bang sabihin ngayong nakilala na kayo ng Diyos, nakilala tayo ng Diyos. Kasi noon hindi tayo kilala ng Diyos. Yung sinasabi rin ni Apostol Pablo. Kasi tayo yung nawala. Tayo yung nahanap ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi ho natin hinanap ang Diyos. Tayo ay hinanap ng Diyos. Tayo ay nawala. Kaya sinabi ni Apostol Pablo dito, ngayong nakilala na kayo ng Diyos. Diba? Bakit pa kayo manunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Ito yung sinasabi ko kanina. Bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Okay, kasi ang context po dito, ang kausap ni Apostol Pablo dito, yung mga taga-Galatians na may nanaligaw na tinuruan ng kaugaliang Hudyo.
Eh siguro, yung mga perverted na Judaizer na to, tinuro din yung mga pagpapista-pista, di ba? Tanggapin si Kristo, pero kailangan sumunod kayo sa tuntunin ng pista. Meron kayong Feast of the Trumpets, Feast of Passover, mga ganon. Malamang ganun ang tinuro ng mga Judaizer. Kaya ito sabi ni Pablo, no? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Alin daw, yung mga tuntuning walang bisa at walang halaga. Maliwanag sa verse 10, sabi dito, no, ipinanggigili ninyo yung mga araw, mga buwan, mga panapanahon o mga taon. Diba? So ano to, maliwanag dito, kaugalingan ng mga Hudyo itong naituro sa mga taga-Galatians. Kasi pinasukan ng Galatians sa maling turo, perverted eh. Judaizer mixed with Christianity. Pero si Pablo, nais niyang ipaliwanag yung pure Christianity. Yun po yung target ni Apostol Pablo rito kung bakit ganyan po siya magsalita, kung bakit niya sinasabi to. Verse 11, nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan sa inyo. Okay, so ibig sabihin may nakaraan pala na ito pala mga taga-Galacia ay tinuruan ni Apostol Pablo ng tamang gospel. Nung nawala si Apostol Pablo, pumasok yung mga maling gospel. Kaya nasabi tuloy ni Pablo na nangangamba na ako, baka yung pagpapagod ko sa inyo ay mawala ng kabuluhan sa inyo noon. Verse 12, isinasamo ko, mga kapatid, tularan ninyo ako, hindi na ako saklaw ng kautusan. Tulad ninyo noon, wala kayong nagawang anumang masama sa akin. So may history pala na si Apostol Pablo ay natira sa Galacia. Verse 13, malalaman natin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon ang naging dahilan kaya ako naipangaral sa inyo ang mabuting balita. So na-stranded pala si Apostol Pablo sa Galacia, nagkasakit siya, kaya hindi maiiwasan na ipangaral niya ang mabuting balita. O, yun pala yung senaryo noon. Verse 14, gayunman hindi ninyo ako nilibak ni hinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Pala nangyari noon. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa, parang si Kristo Jesus. Sabihin, accommodate pala si Apostol Pablo ng mga taga-Galatians nung araw na nagkasakit siya at special yung pagtrato sa kanya. Kaya nga sabi niya, no, manapay tinanggap ninyo ako ng parang anghel ng Diyos at higit pa, parang si Kristo Jesus. O diba? Meron palang history ng ganon. Verse 15, kay ligaya ninyo noon. Pero ngayon, ano nangyari? Sabi dito, anyari, sabi ni Apostol Pablo. Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang ay dinukot na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? O, di ba? Sabihin, ma-offend ba kayo sa sinasabi ko? Diba? Kasi nga, chapter 3, diba? Matasakit yung mga sinabi ng Apostol Pablo na pag-usapan natin last week. Kaya ito yung sinasabi niya. Verse 17, pinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon. Sino yung binabanggit niya? Yung mga Judaizer. Ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Sino yung mga Judaizer? Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila bumaling. Ayun, yun ang emotional impression ni Apostol Pablo. Verse 18, hindi masama ang pagmalasakitan kung mabuti ang layunin. Hindi lamang ako kung kaharap ninyo ako. Minamahal kong mga anak. Wow. Ang word ni Apostol Pablo ay a deep relationship sa mga taong to. Anak ang tawag. Dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng mga anak hanggang sa maganap kayong mahuhubog kay Kristo. So, ibig sabihin yung paghihirap ni Pablo sa kanila para daw babaeng mga anak para mahubog. Ano ibig sabihin itong mahubog kayo kay Kristo? Mahubog kayo sa pananampalataya kay Kristo. Yung pananampalataya sa Kanya. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, mahirap po talagang pag-aralan yung ihubog kayo kay Kristo eh. Kagaya po ng ginagawa ko po sa inyo ngayon, instrumento lang naman po ako ng Diyos. Ito yung pamamaraan ko.
hinuhubog ko kayo kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng paghubog kay Kristo? Ibig sabihin nito, ito ay figure of speech na magkaroon kayo ng malalim na pananampalataya kay Kristo. So ito ibig sabihin ni Pablo. Parang yung ginagawa ko sa inyo ngayon. Inuhubog ko kayo kay Kristo. Ibig sabihin, dinadala ko kayo kay Kristo. Paano ba yon? Lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo, alam kong iba nauumay na rin, na sabi ko sa inyo, lagi kayo manampalataya kay Kristo. Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Si Kristo lamang ang way ng kaligtasan. Hindi lamang yan. Si Kristo to ang dahilan kung ba't kayo pinagpala at pinabura ng Diyos. Yun ang dapat niyong maintindihan na yung mga ginawa ni Kristo, yung finished work of Christ, yun yung po yung pinopromote ko po dito. Wherein, ang finished work of Christ na to ay tinuturo ni Apostol Pablo. Kung ano yung tinuturo ni Apostol Pablo, yun din ang tinuturo ko dito. Walang labis, walang kulang. Kaya nga, iniisa-isa natin ngayon para make it sure na yung gospel ni Apostol Pablo ay ma-share sa inyo ng tama. Kaya tinan nyo, unti-unti natin, verse by verse natin talagang ninanamnam yung verse eh. Sabi dito na ibig ko sana kayo makaharap para masabi ko ang aking saloobin pagkat gulong-gulo na ang isip ko tungkol sa inyo. So nagwo-worry sa Apostol Pablo. Ito, another scenario. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? So ano din sinasabi? Sinasabi roong ang si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Sa alipin ang isa at isa sa malaya. Okay, historically nga naman, si Abraham ay may anak, si Ismael, na anak ni Abraham sa kay Hagar na katulong nila. At isa naman, si Isaac na anak niya kay Sarah na siyang tagapagmana. Ito yung sinasabi roon. So si Ismael ay alipin at si Isaac isa sa malaya o pinagmulan ng lahi ng mga Hudyo. Yung historically, no, ang anak ni Abraham kay Hagar na si Ismael, dyan po nagsimula ang lahi ng mga Muslim, mga Arab countries. Kaya hanggang ngayon, nag-aaway pa rin ang anak ni Abraham, 2 anak ni Abraham ngayon sa Middle East, ang mga Arabo at ang mga Hudyo. Talagang ever since magkaaway sila. Kasi isa doon yung anak sa alipin at isa sa anak sa malaya. Ito po yung binabanggit na Apostol Pablo. Moving forward, verse 23. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Yung anak daw niya sa alipin, si Ismael, ay pinanganak ayon sa pangkaraniwan lang daw. Ngunit ang anak sa malaya, which is si Isaac, na lahi ng Israel, ay bunga ng pangako ng Diyos. Verse 24, ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kumakatawan kay Hagar o kay Hagar na kanyang mga anak na pawang alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia. O, di ba? Arabia talaga. So, si Ismael ay galing sa Arabia talaga. Yun doon nagsimula yung lahi nila. At ang larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ang kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka sa kagalakan, ikaw ay hindi nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kasi sa babaeng may asawa. So nag-quote siya ng Old Testament passage. Verse 28, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. O, di ba? Remember, si Abraham, sabi niya, sa iyong supling, pagpapalain ko ang mga bansa. Yung supling na yun, si Kristo. Kaya kung manampalataya ka kay Kristo, ikaw ay anak ni Abraham. Yung sinasabi sa chapter 3, di ba? O ito yun, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ng Diyos, ayon sa pangako. Pangako kanino? Kay Abraham.
Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig na ipinapanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi sa kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak sapagkat ang anak ay alipin ay hindi dapat makahati ng anak ng malaya. Verse 31, pinaka-final. Kaya nga mga kapatid, hindi na tayo anak ng alipin kundi anak ng malaya. So ibig sabihin po niya mga kapatid, hindi tayo anak ng kautusan, kundi tayo ay anak ng biyaya o yung pagiging malaya. Kaya mga Kristiyano ngayon, gusto alipin. Alipin saan? Ngayon, ihelin tulad natin sa panahon natin ngayon. Since ito ay perverted gospel, ang sinasabi niya, pag perverted gospel ka, anak ka ng alipin. Yun yung pinaka-ibig sabihin ni Pablo dito sa Galatians chapter hanggang 4. So napag-aaralan natin, alipin pala yung mga taong gusto ng kautusan. May makabagong kautusan ngayon, perverted gospel. Sa ilalim ng tinatawag na born-again Pentecostal movement, karamihan po dyan perverted. Halos lahat. Halos lahat po dyan perverted talaga. Maniwala kayo sa hindi, panoorin nyo ang mga video nila, iisa ang sinasabi nila, laging merong works. Bakit? Saan nila nakuha? Sa mga Hudyo. Kasi bakit na naman, hindi sila nag-divide ng scripture. Akala nila, porke nasa Bible, sa atin na. Ngayon, na-divide natin ng scripture, iba yung plano ng Diyos sa mga Hudyo, iba yung plano ng Diyos sa atin, iba yung covenant sa atin. Tayo ay wala po tayo sa kautusan. Walang rules po sa atin. Wala hong masama't mabuti ho sa atin. Tayo po ay malaya. Kaya nga tayo malaya eh. Pag sinabing malaya, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Kaya nga lang, syempre, sa mata ng Diyos yun. Sa mata ng Diyos yung mga kapatid, walang kasalanan sa Diyos kahit anong gawin mo. Kasi pinatawad ng kasalanan mo, kaya okay ka na sa Diyos. Ang problemahin na lang ho natin ngayon, kaya nga lang may tao eh. Edwin, magnanakaw ba ako? Okay lang sa Diyos? Sa Diyos, pwedeng okay. Pwede pinatawad ka na kasi dun eh. Pero yung pinagnakawan mo, pag nahuli ka, tingnan natin kung ano mangyayari sa iyo. Kalaboso ka. Baka nga mapatay ka pa sa kulungan eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid na consequences ng sin. Ang sin na nagagawa natin dito sa mundo, may consequence pa rin. Pero yung ating relasyon sa Diyos, okay pa rin tayo sa Diyos. Kahit na nakakagawa ka ng kasalanan, pinatawad na po yun. Kaya tayo nga malaya eh. Doon tayo lumaya. Pero hindi ka free sa consequence sa pipiliin mo. Kagaya ng sinabi ko dati, if you play with fire, you will get burned. Kaya nga ang tunay na Kristiyano ay hindi rin alipin ng kasalanan. Tayo ay malaya. Ang tunay na Kristiyano hindi umaabuso sa kasalanan. Di ba? Kasi nga, ang consequence nun sa sitwasyon mo, subukan mo mag-asawa ng 3. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Okay, mangaliwa ka sa asawa mo. Tingnan mo. Sa Diyos, pinatawad ka. Malaya kasi tayo eh. Sa Diyos, walang problema. Pinatawad kasi na tayo na ng Diyos yun. Binayaran na ni Kristo yun. Pero, pag nalaman niya ng asawa mo, yari ka. Kaya tingnan nyo, marami mga Kristiyano, ligtas nga pero impyerno ang buhay. Pwede yun. Kristiyano ka pero impyerno ang buhay mo. Kaya no choice ka pa rin. Gagawa ka pa rin na mabuti after you save. Salvation muna bago good work. Kaya nga sabi na ng Diyos sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, di ba? Ang kaligtasan na hindi sa mabubuting gawa. Pero pagdating ng verse 10, sabi ron, since naligtas na kayo, pag-ukulan nyo na ang panahon sa paggawa ng mabuti. Okay, para linawin ko sa inyo na ganito lang yan mga kapatid, ganito lang yan. Sa mga perverted gospel, kailangan mong gumawa ng mabuti para malugod ang Diyos. Kailangan ng rules ng kautusan
para gumawa ng mabuti, para malugod ang Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, nakatanggap ng totoong biyaya, tayo ay pinatawad muna, naligtas, at pagkatapos malaya na tayo. Di ba? Ang point kasi doon, kapag naintindihan mo ang biyaya ng Diyos, natural na sa iyo gumagawa mo mabuti. Yung mga taong nakaintindi ng gospel, at naniniwala naman ako, lahat dito ay nakaintindi ng gospel, sa tingin ko, hindi na natin kailangan ng rules eh. Hindi na kailangan tayong takutin para, ay, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin to, huwag mong ganito. Kundi yun ay kusa na. Tanungin ko yung mga kapatid, isa-isa ko kayong tanungin na, o sagutin nyo na lang to sa inyong mga sarili. Nasubukan niyo na ho bang, kalimutang huminga? Subukan nyo kayang wag huminga. Kaya nyo ba? Wag huminga. O di ba hindi? Sino dito ang kayang hindi huminga? O di ba? So ibig sabihin, ang paghinga po natin ay natural. Di ba? Di na kailangan utusan na, uy, huminga ka, huminga ka. Uy, Brother Edwin, huminga ka. Araw-araw ka huminga. Uy, anak, huminga ka araw-araw. Di na kailangan ng ganun. Pero pa nga, uy, huminga ka. Ako hindi, papaluin kita. Uy, huminga ka. Dapat hindi, hindi kita bibigyan ng allowance. Kailangan pa ba ng ganun? Ang paghinga mo ay natural. Natural sa tao ang humihinga kahit tulog. So, ganun din po sa Kristiyano. Natural na tayo gumagawa ng mabuti. Hindi na kailangan tayong utosang gumawa ng mabuti, takutin. Hindi na. Diba? If you believe in God's faithfulness, pag na-realize mo na ikaw ay pinagpala at pinabura ng Diyos, inayos niya ang buhay mo, natural na sa iyong gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan ng rules. Sa mga perverted, pahirapan sila. Sa atin, hindi. Natural na yun. Hindi na kailangan tayong utosang gumawa ng mabuti. Yun po yung sinasabi ho dito. Hindi na tayo anak ng alipin, kundi tayo ay malaya. So yun lamang po ang ating topic ngayon sa chapter 4. At magsisimula na po tayo ng question and answer portion po natin. At wait lamang po. So kailangan ko ng 10 persons. Then 10 persons. Okay, bilangin ko to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sige, sa dulo tayo magsimula. Kay Kristen Jaime Tagalog. Simulan ka, sa iyo kami magsisimula. Pabaliktad naman tayo. So, Ma'am Christine, I will open now the... Turn ko na po yung microphone. Oh. Sige, Tess, so sunod ka na lang kay Christine kasi nasabi ko na kay Christine. Morning, good evening, Pastor. Sige po, Ma'am Christine, go ahead. Tanong na po tayo. Ano po? Uy, Mike. Sige po, Ma'am Christine. Ay, Pwede na po tayo lagi ka. magtanong. Ma'am Christine? Wala, lagi. Isa-isa. Hello, Ma'am Christine. Pwede na po kayo magtanong. Narinig niyo po ba ako? Good evening, Pastor. Sorry, Good evening nawala. po. Good evening Okay. po. Ang tanong ko kay, Bisaya pala ako, Pastor, sa Cebu. Okay lang. May tanong kasi Sige. ako, nag-chat kasi ako sa messenger mo. At may tanong ako doon, hindi mo naman nasagot. Siguro, hindi mo nakita yung message ko. Tanong ko na lang dito. Ano yung Greek word sa love? Di ba 4 yun? Opo. Oo. Pag sinabi hong Greek translation po ng Bible, ang Bible po kasi, ang original po na lengguwahe ho ng New Testament, ang original na ginamit ni Apostol Pablo na lengguwahe ay yung ancient Greek o yung sinaunang Griego. So ibig sabihin, pag ang mga Griego ho kasi, ang Greek ay international language po ng araw na yon, ng mga panahon na yon, dahil sa Greek Empire. So parang sa panahon natin ngayon, ang international language ay English,
Pero nung panahon ni Apostol Pablo ay Greek ang language. Ngayon, nung sinulat niya ang Bible, Greek, sa Greek po niya sinulat. Kaya ang mga ginamit pong salita ho doon ay Griego. Ang nakakalungkot, yung love, kung babasahin niyo po ang New Testament, ang love doon ay hindi ho lahat ay Greek, ay hindi ho lahat ay iisang love. Pakita ko po sa inyo yung screen. Para na rin po to sa lahat, no? Para familiar po tayo. Wait lamang po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Nay, ate. Yung conversation ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesus. Sige niyo na, sa John chapter 2 verse 21 verse 16. Bigyan ko kayo ng halimbawa, guys, na yung love na translate sa iba-ibang iba't ibang lengguwahe. At kung hindi natin to maiintindihan ang isang passage, kung hindi natin titignan sa Greek. Kung maalala nyo, pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Si Jesus Christ nagpakita doon sa seashore. Ang sabi niya sa mga alagad, pinapupunta siya, kain daw sila. So may iniihaw na isda si Jesus noong panahon na yon. Katatapos lang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus noon, ibig sabihin, yun yung senaryo na malapit na siyang umakyat sa langit. At alam naman natin, si Apostol Pedro ay 3 beses niyang dininay si Jesus. Alam naman natin yon. So, merong senaryong ganito wait lamang. Sabi rito, no, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nang higit ka sa dito? Sabi ni Apostol ni Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, magpastor ka or take care of my sheep o kaya pakainin mo, feed my lamb. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Tapos tinanong uli siya. Muli tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Yung word dito, alam yung iniibig, alam natin mamaya kung ano yan. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alalaman niyo naman na iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking tupa. Okay. Yun yung una, pangalawa. Yung pangatlo, itong tanong ni Jesus. Pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Ang sagot siya sa Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ang tanong kasi dito, no, ano yung nag-trigger kay Pedro? Bakit nalungkot siya sa ikatlong tanong ni Jesus Christ na, do you love me? Yung tatanong kasi doon. Marami mga theologians na sinasabi, ay, kasi nga, nakarelate si Pedro na 3 beses siyang itinatawa niya si Kristo. Kaya parang pinamumukha ni Kristo na 3 beses mo akong itinatawa. Kaya 3 beses kitang tatanungin ako, mahal mo ako. Yun po yung basic. Wherein, pwede rin naman po yun. Pero meron silang na-miss. Hindi nila tinignan sa Greek kung ano yung ibig sabihin ng love o yung pag-ibig dito. Kasi tinan nyo, no? Gusto ko maalaman nyo, mahabang research pa to, pero sa Bible, merong pag sinabing love, 4 po yan ang tinranslate. Meron tinranslate na storge, ibig sabihin pag-ibig sa pamilya o sa relatives. Yung po storge, tawag po ron storge. Meron namang love na phileo, ibig sabihin pag-ibig sa kaibigan. Friendly, barkada, dabarkads, ganun. Pag-ibig mo sa kaibigan mo, friend mo, ito ay phileo. Ginagamit sa Greek yun ay phileo. Pero translate sa English, love. Meron pang isa, yung eros. Yung eros po, ito po yung kilig moment o pagmamahal sa iyong sinisintang ka-opposite sex o asawa o jowa mo o ganun. Eros po ang tawag doon. Doon po kinuha yung word na erotic, means pagmamahal sa kabiyak o sa asawa o alam niyo na po yun, sexual love tawag ho doon. At meron pang 4, yung tinatawag na agape.
Yan po yung pagmamahal ng Diyos o pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabihin ganon. So ngayon, alamin natin dito yung sinabi ni Jesus Christ na nung una, tinanong niya si Jesus Christ, si Apostol Pedro, "Do you love me?" Sabi ni Pedro, "Yes." Pangalawa, "Do you love me?" Sabi ni Pedro, "Yes." Pero nung ikatlo, "Do you love me?" Biglang nalungkot si Pablo. Ano nangyari? Bakit? Ano ba yung love na binanggit doon? Ito po yon. Kung babasahin natin sa King James Version, ang una, yung tinanong siya ni Jesus, "Do you love me?" Ang binanggit dito na love, kung titingnan mo sa Greek, ay Ano yata yung pang-apat, Pastor, kasi sinulat ko at hindi ko na yung pagmamahal po sa Diyos, yung agapeo. Agapao. agapia. O, agapeo. Okay. Apat po yan. Storge, pagmamahal sa relatives. Phileo, Sorry, pagmamahal ang sa pagmamahal sa kuwan. Phileo, pagmamahal sa kaibigan. Eros, pagmamahal sa asawa o sa kasintahan. At yung pang-apat, agapeo, pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Yung God's love ang binabanggit po doon. Teka lang po, meron lang akong kino-confirm. Okay, tinan niyo. Nakakatawa to, no? Kung babasahin niyo to sa Greek. Una, tinanong siya ni Jesus Christ. Sabi rito, no, "Simon, mahal mo ba ako?" Yung mahal na ginamit dito, yung unang tanong, eto ang translation, yung love dito, loves. Tingnan niyo, no, nakalagay, agapao. So originally, ang unang tanong ni Jesus Christ sa kanya, kay Pedro, "Mahal mo ba ako bilang Diyos?" Parang ganun. O ganun na nga, kasi agapaw pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa unang tanong, "Mahal mo ba ako bilang Diyos?" Anong sagot ni Apostol Pedro? Tingnan natin sa Greek din. Sabi naman ni Pedro, "Yeah, Lord, thou knowest that I love." Ano yung love binanggit dito? Phileo. Unang tanong ni Jesus Christ, "Mahal mo ba ako bilang Diyos, mahal mo ba ako?" Sabi ni Apostol Pedro, "Bilang kaibigan, Lord, mahal kita." Yun po yung meaning dito. Yun po yung totoong meaning. Kasi tingnan nyo, no, Phileo ang ginamit, ang sinabi ni Apostol ni Pedro. Yun yung una. Biro mo, nagtanong si Jesus Christ na, "Mahal mo ba ako bilang Diyos?" Ang sagot ni Pedro, "Mahal kita bilang kaibigan, Lord." Parang ganun yung conversation nila. Okay, yun yung unang conversation ha. Pangalawang tanong ni Jesus Christ, eto. Yan natin ha. Sabi rito, "The second time, Simon, son of Jonas, love thou me?" Mahal mo ba ako? Yung love dito, ano na naman love ang binanggit ni Jesus Christ dito originally? Kung titignan nyo rito, no? Agapaw. Agapeo na naman, pagmamahal ng Diyos. Mahal mo ba ako bilang mahal mo ba ako bilang Diyos? Yun ang tanong ni Apostol ni Jesus dito sa ikalawa. Ano na naman ang sagot ni Pedro? "Yeah, Lord, thou knowest that I love." Ano yung love dito? Phileo na naman. "Oo, Diyo, Panginoon, mahal kita bilang kaibigan." Yun ang totoong pinaguhugutan nila. Pero kung babasahin mo to ng English lang, parang wala no? Pero yun yung totoo nun. Parang naguhugutan silang dalawa rito. Di ba? Kasi nga, alam naman natin, isa nga sa dahilan, 3 beses itinatuwa ni Pedro si Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus sa kanya, "Mahal mo ba ako bilang Diyos?" Sabi, "Panginoon, mahal kita bilang kaibigan." Pangalawang tanong, "Mahal mo ba ako bilang Diyos?" Mahal kita, Panginoon, bilang kaibigan. Yung pangatlong tanong ni Jesus Christ, ito nakakatawa. Sabi ni Jesus, He said unto him on the third time, "Simon, son of Jonas, mahal mo ba ako?" Ano yung mahal na ginamit ni Jesus dito? Tingnan niyo, masusurprise kayo. Ayan, no? Phileo. Ang tanong ni Jesus Christ sa ikatlong tanong, "Mahal mo ba ako bilang kaibigan?" O kahit kaibigan na lang.
Yun ang dahilan kung bakit si Pedro ay nag-grieve. Sabi ni Pedro, kasi 3 beses siyang tinanong, kaya sabi ni Pedro, Panginoon, alam niyo naman na, ayan, nangatwiran na si Pedro dito. So yun po yun. So tingnan niyo rito, no? Una, maliwanag sa Bible na merong mga uri ng love na na-translate lang siya sa iisa. Translate sa Tagalog, pag-ibig. Translate sa love, translate sa English, love. Pero yung pala, iba pala ang mga meaning na love sa Greek. So dito maintindihan natin na ang istorya pala ng pagtanong ni Jesus Christ sa kanila ni Pedro, parang nagpaparinigan lang sila. Mahal mo ba ako bilang Diyos? Panginoon, mahal kita bilang kaibigan. Mahal mo ba ako bilang Diyos? Mahal mo ako bilang kaibigan. Sabi ni Jesus Christ, sige sa pangatlong pagkakataon, mahal mo ba ako kahit bilang kaibigan? Yun, para nagkaroon sila ng ano noon. Kaya nakakatawa nga itong itong part na to kung iintindi natin by Greek. Pero kung hindi tayo nag-Greek, ay parang wala lang. Tapos mali pang interpretasyon na. To tama rin. Mababaw pa yung interpretasyon natin na kaya si Jesus Christ ay nalungkot si Pedro ng 3 beses ang tinanong kasi naalala ni Pedro na 3 beses siyang itinatuwa. Wala naman sinasabi dito na tungkol sa pagtatuwa ni Pedro ang sinasabi rito eh. Pero kung titingnan nyo sa Greek, yun pala ang conversation nila. So yan kapatid, ganyan po mga kababayan, kahalaga na pinag-aaral po tayo ng Greek. Kaya nga, I recommend if you buy a Bible or if you download Bible, I recommend this software, eSword. Libre ho to, libre. Wala akong bayad. I-download nyo lang po mamaya ibibigay ko po yung link. Pag-aralan nyo. Malaking tulong tong merong kayong Greek concordance. Kaya kapatid, yun po ang sagot ko sa tanong mo na meron pa ho ibang example kasi hindi ko na makita yung regarding sa Storge, sa Eros, siguro some other time. Pero ang importante ngayon na big idea, meron po talagang iba't ibang love sa Bible na dapat nating i-consider. Thank you, Pastor. Kasi ang happy ko talaga na nakilala kita kasi tulay ka ng Panginoon sa mga tanong ko. Kasi ang daming tanong ko sa Panginoon at wala talagang walang pastor nga nakasagot. Ikaw lang talagang nakikita kong sumagot lahat ng tanong ko. Una pala kitang nakilala, Pastor, yung inamin ko sa Panginoon na hindi ako marunong mag-translate, hindi ako marunong about sa Revelation. Pag uwi ko sa bahay, ikaw talaga yung pinakaunang nakita ko sa YouTube, yung channel mo. Magmula noon, matagal-tagal na yun, magmula noon, tinignan ko na yung first na explanation mo sa YouTube, yung about sa Revelation, talagang hinintay ko yun, mag-upload ka ng bago. Yun lahat, nakita ko. At bago lang akong umuwi kanina, madali ako, galing ako ng church, madali ako, kasi gustong-gusto kong sumali dito. Ako ang pinakalas na sumali at nag-email kaagad ako, talagang kinangkod dito kung pang ilan ako, pang 9, 10, magkukuha siya ng 10. Sabi ko, ay salamat, ika-9 ako. Ako pang first na pinili mo nga magtanong sa iyo. Thank you talaga, Pastor. Oo, sa Diyos po papurit pa sa salamat. Ako po ay instrumento lang. Hindi rin po ako perpekto. Pare-pareho lang po tayong tumanggap po ng biyaya ng Diyos. Pero salamat naman po sa commendation nyo. Nakaka-encourage po yung sinasabi nyo. Pero again, sa Diyos po rin ang papurit pa sa salamat kasi nga, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kung ano man yung mga alam ko ngayon, galing ko sa Diyos po yun eh. Kasi nga ho, talagang pinapanalangin ko sa Panginoon na Lord, sana po gamitin mo ako sa mga taong gusto ko pong maliwanagan kasi mahabang panahon po kaming inalipin po ng maling katuruan sa Bible. Yun po yung aking layunin. Kaya sa awa naman ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, masaya po ako na maraming nakakakilala sa channel na binigay sa akin ng Panginoon. Glory to God talaga. Salamat din po sa mga sinabi niyo. At meron kang video na kinap ko at
magpe-preach ako sa aming church ngayong ah, November 1. Akin yun. Pwede talagang yung video mo about sa full grace, paano namatay yung Panginoon. Ngayon nga din nalaman nila na dalawa palang puno. Pero ngayon talagang meron akong video sa channel ko sa YouTube. Kinat ko yun kasi hindi ko pwede ma-upload sa cellphone ko kasi ang haba. In-upload ko sa YouTube ko para kinat ko lang yung mga ads, ganon. Meron talaga akong channel, meron akong video nga galing sa iyo. Talagang ipakikita ko yun sa lahat ang tamang katuruan. At nagbago na yung ang mga pananaw ko. At happy na ako sa lahat ng nalalaman ko dahil sa channel mo. Talagang every day kong nakita yun, paulit-ulit kong inintindi yung lahat na nakita kong mga video mo sa YouTube. Ang dami ko na ngang in-upload sa kaibigan ko sa cellphone niya para marinig niya habang nagtatrabaho sa pastor. Talagang na-bless talaga siya. Nag-share ako sa kanya. Sorry pastor, hindi talaga ako marunong magtagalog kasi Bisaya ako. Okay. Isa akong disabled, hindi ako nakakalakad. Talagang nagsisikap ako, hindi ako marunong magbasa at nagsisikap ako na marunong akong bigyan ako ng kunting kaalaman about sa Bible. Kasi sa amin lahat, sa aming grupo, born again Christian ang aming pangalan sa aming group. Sabi ko, grabe, talagang lahat ng tanong ko dito ko nakikita. Lahat ng dami ko ng pastor nga nakikita pero dito lang ako stay dito sa channel mo. Tomorrow, uulitin kong panoorin. Bukas, makikita ko na to sa morning. Uulitin ko yun. Makikinig ako ulit. Thank you. Thank you again, Pastor. Opo. Okay po. Salamat po. Ate Christine, God bless. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. At kagaya ng sinasabi ko sa kanina, lahat po yan ay through the grace of God, sa biyaya ng Diyos. Ako din po ay isa rin po ako sa isa, siguro, masasabi ko na tutusin, wala rin namang pare-pareho tayo. Wala rin akong masasabi. Wala rin akong kabuluhan tutusin. Wala nga akong tiwala sa sarili ko eh. Pero kasi ang sabi ko kasi, Lord, kayo po yung magsalita. Kaya yung ano man yung naririnig nyo sa akin, hindi mo galing sa akin po yun. Una, binabasa natin sa Bible, galing sa Diyos. Galing kay Apostol Pablo. Ang trabaho ko lang, ipaliwanag. So, yun ng doon. Kaya, lahat pong yan ay kaya ho natin nalalaman dahil nais ho ng Diyos, mahalo tayo ng Diyos, nais niya tayong lumaya. Kaya, naniniwala ako yung mga umaattend dito ay malaya na. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat bagamat malapit na mag-rapture, at least may madalaman tayo sa Panginoon, may maligtas, magkaroon man ako ng ambag sa sanlibutan na may maligtas sa magitan ng channel na to. Salamat po, kapatid. So, Amen, Pastor. sige po, okay lang po. Gamitin niyo po yung video. Okay lang po. As long na propagation ng gospel, malaking tulong po yun. So, yun lamang po. Sige po, Ma'am Christine. God bless po. Salamat po sa inyong tanong. Next, ito pong magtatanong ay Teka, may pinangakuan ako eh. Sige, ipagbigay natin to. Si Tess De Villa. Sige po, Ma'am Tess. It is your turn po para magtanong. Sige na. Hello po, Pastor. Good evening. Okay po. Actually po, ako po siya, yung parati pong, anong tawag nito, nagko-comment sa inyo, yung humihingi ng, kung saan pwedeng kaming magsimba. Po, bali ito pong, ka-churchmate ko po siya, nandito po ako ngayon sa kanya. Ito po, sige po, tanong mo na. Kasi pastor po, di ba, kung tayo po ay nagkakasala, lagi po ba tayong dapat humingi ng tawad sa Panginoon sa bawat kasalanan na naggawa natin?
Okay. Okay, kasi po pastor, nung isang araw, may parang may nagsabi po kasi sa kanya na ang kinote po niya sa diyan po na kailangan daw pong kailangan humingi ng tawad. Yun. Pero ako po alam ko na kaya lang kasi gusto po niya marinig kaya yun po pastor. Opo. Okay. So, yun po yung tanong nyo, no? Dapat ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw tuwing tayo Opo. nagkakasala? So, una ho sa lahat, sa Old Testament, oo, pwede po yun. Kailangan ho tayong humingi sa Diyos ng tawad araw-araw. Yan po ay nasa Bible din. Tinuro po yan sa Old Testament. Gusto ko naman maging fair, no? Nasa Bible ho naman po yun na kaya nga lang, sa Old Testament, paghingi mo ng tawad, kailangan may tupa ka o hayop. Paghingi ka ng tawad sa Diyos, magpatay ka ng tupa. Ganun po yun. At ito pa masakit. Instruction po yun sa mga Hudyo. Sa Old Testament, kung babasahin mo sa pag-aaral natin sa Old Testament. Ngayon, sa New Testament, ang tanong, dapat ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Una po sa lahat mga kapatid, si Kristo po ay may tinapos. Ang tinapos ni Kristo sa krus, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang matapos. Sabi rito, no? Tagalog. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo na ang magandang balitang pinapangarap ko sa inyo, yan ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So ito yung gospel na ating pinanampalatayanan. Sabi dito na naligtas kayo sa magitan nito kung matatag ninyo ng pinangahawakan, yung gospel na yon. Pagdating ng verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay. Ano ang reason kung ba't namatay si Kristo? Dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng kasulatan. Inilibing siya at muling. So, ibig sabihin na mga kapatid, si Kristo po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ibinigay po niya yung buhay niya. Nagsakatawang tao siya, Diyos siya, nagsakatawang tao. Binigay niya yung buhay niya para patawarin tayo sa magitan ng pagkamatay niya sa krus. So, ibig sabihin, yun, nakakahiya naman kasi sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus na binayaran niya yung kasalanan natin, tapos hihingi ka pa rin ng hihingi ng tawad. Di ba? Yun ang problema ho doon. Kapag hingi ka ng hingi ng tawad, tapos yung anak niya si Kristo namatay sa krus para ikaw'y patawarin, para saan pa yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ikaw'y patawarin? Ang itong paghingi ng tawad sa Diyos ay isang pananampalataya po para sa mga mananampalataya. Kung nananampalataya ka kay Kristo, dapat panampalatayanan mo na ikaw'y pinatawad na. Kasi tinan nyo, no? Yung pagkamatay ba ni Kristo hanggang kailan ba yon? Diba? Ito ba ay ngayon lang? Kasi ang tinuturo ng mga perverted gospel, paghalangan na tinanggap mo si Kristo, dapat humingi ka ng tawad. Tapos nun, yung sinner's prayer, pagtanggap mo sa Panginoon. Pero yung susunod mong buhay, kailangan binigyan ka na ng Diyos ng bagong buhay, kaya i-maintain mo yung huwag kang magkasala. Yun ang turo ng mga born again, mga ibang Pentecostal. Pero kasi hindi nila naintindihan to eh. Sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 12, ang linaw dito, no? Hanggang kailan ba yung kabayaran ng ginawa ni Kristo? 'Di ba? Sabi kasi rito, una, sinabi dito na minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin, minsan lang to ginawa ni Kristo. At yung minsan daw na yun, ano daw yung minsan na yun? At sabi dito, no? At iyo'y sapat na. Enough na yung ginawa ni Kristo. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang hinandog, kundi ang sarili niyang dugo. Para daw mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw? Hanggang kailan daw yung kapatawaran? Ang sabi dyan, no? Hanggang magpakailanman. Forever kang pinatawad. At sabi ni Apostol Pablo, kailangan mo mabuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, panampalatayanan mo na ikaw ay forever na pinatawad. Ngayon, sa tingin mo ba kapatid, kung ikay na kay Kristo, nananampalataya na ikaw na ay forever na pinatawad,
Ang tanong, pag humingi ka ba ng tawad sa Diyos araw-araw, ano yun, lumalabas ba na may faith ka pa ba nun? Nasaan ang faith mo ron? Kung nananampalataya kay Kristo, ba't ka pahingi ng tawad? Ngayon, ito naman yung mga pambaro ng mga Kristiyano, mga ibang mga perverted. Nasa Bible na kailangan mong humingi ng tawad eh. Yung sinasabi sa 1 John 1:9, ito yung mga super weapon nila eh. Basahin natin. 1 John 1:9. Sabi sa 1 John 1:9, sabi rito, no? Bigyan ko muna kayo ng isang hint. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang Bible, sinulat ni Apostol Pablo sa wikang Griego. Pag sinabing Griego, iba to sa lingwahe natin. Ang Griego ay specific. Pag sinabing love, hindi lang siya love. Anong pagmamahal ba yan? Diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, pagmamahal ba sa asawa mo, sa kaibigan, sa Diyos, o sa kamag-anak. Ganon din ang kasalanan. Ang kasalanan po ay tinranslate ng iisang word lang. Pero sa Griego, dalawa po ang meaning ng kasalanan o tatlo yata. Merong hamartia, merong paraptoma, merong hamartano. Ang hamartano, ito po yung araw-araw mong nagagawang kasalanan o yung nagagawa mong kasalanan o verb sinasabi. At yung hamartia, ito yung estado ng iyong pagiging makasalanan, yung nature mo, yung ikaw ay makasalanan, di ba? Halimbawa, iba ang magnanakaw sa nagnakaw. Okay? Iba yung magnanakaw sa nagnakaw. Ang nagnakaw, ito yung nagawa niya, nang nakaw siya. Pero pwede hindi naman siya magnanakaw. Pero hindi iba yung magnanakaw. Yung magnanakaw, talagang ano nalaga siya, talagang notorious na siyang nangnanakaw. Ibig sabihin, magnanakaw talaga siya. Ngayon, di sa tayo mga tao, iba yung nagkakasala sa makasalanan. Okay? Iba yung sa nagkakasala sa makasalanan. Ang makasalanan po, ito po yung estado natin. At ito ay tinatranslate sa hamartia, yung pagiging makasalanan natin. Yung kasalanan naman, hamartano. Ngayon, sabi kasi dito, no, sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasa nating mapapatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Marami mga born-again Christian na ang verse na ito ay ginagawa nilang parang sabon na panlinis sa kanilang kasalanan to eh. Itong 1 John 1:9. Nagkasala ako eh. Ihayag mo lang. Hindi. Kasi ang tanong dito, ano ba yung kasalanan na binabanggit dito? Itong kasalanan. Ito ba ay estado ng iyong pagiging makasalanan o yung araw-araw mong nagagawang kasalanan? Ito ba ay hamartia o hamartano? Alamin natin sa Griego. Ang sabi kasi sa Greek, John 1:9, yung sin, sabi dito, no? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse from all unrighteousness. Ano yung sins dito? Kung titignan mo sa Greek, yung sins dito ay hamartia. Kagaya sinabi ko sa inyo kanina, ang hamartia ay estado ng iyong pagiging makasalanan. So, ibig sabihin, ang i-confess mo pala sa Diyos dito ay paghingi ng tawad dahil sa iyong pagiging makasalanan. Hindi yung nagagawa mo kasalanan araw-araw, kundi yung pinakaugat ng lahat. At lumalabas niya na itong prayer na to ay para lamang sa mga taong gustong tumanggap sa ating Panginoon o gustong ma-born again at mangyayari lang to once. So, ibig sabihin, itong 1 John 1:9 na to, it is for sinners prayer, hindi po to yung pang-araw-araw. Kaya nabudol yung mga ibang Christian dito. Hindi tinuturo dito na, paniniwala sana ako, yung sins dito is hamartano. Hamartia pati rito, hamartia din di ba? So ano i-confess mo kasalanan dito? Yung pagiging makasalanan mo na namana mo kay Eva at Adan. So ibig sabihin,
Kapag nananalangin ka ng 1 John 1:9, hihingi mo ng tawad yung pagiging makasalanan mo mula ng pagkabata hanggang sa oras na ito. Prayer of acceptance. Mm. Ngayon ang tanong, saan nanggaling yung ano? Na pagkakaiba natin sa Katoliko kung hingi tayo ng tawad sa Diyos araw-araw, di ba? Mga Katoliko ganun eh. O kumpisal sa pare. Di ba? Hindi naman yung tinuturo ng Bible. Tsaka pangatlo, kapatid, sa tingin mo ba, kapatid, mahirap kausap ang Diyos? Kayo kaya mga kapatid, kayo sa inyo lahat, no? Yung anak nyo, pag nagkakasala, hingi ng tawad. Mama, sorry, mama. Bumahingi lang, mama, sorry. Oh, pita ko, mama, sorry. Ano yun? Ganon din ang Diyos. Lord, sorry. Ang Diyos ba, bingi? Hindi naman bingi ang Diyos eh. Di ba? Ang Diyos madaling umintindi, kasya nga sa atin, Diyos yan eh. Oh. Di nyo nga alam, matalino ang Diyos. Kaya nga, tinan mo, yung ginawa niya, alam na niya ang tao ay makasalanan, pinadala niya yung kanyang anak. Ito ang gagawin mo, anak, ha? Patawarin mo yung mga kasalanan itong mga taon to, ibigay mo yung buhay mo. Nagkasundo sila mag-ama. Si Christ, nagsakatawan tao, namatay sa krusang Kalbaryo, sabi niya, it is finished, pinatawad na. Ito pa isang verse, last verse para mas malinaw. Wait lang. Mapapanood ko pa yan, no? Oo. Wait lamang po, meron pang isang verse dito, no? Sabi sa Romans chapter, huling verse na to, Romans chapter 4, verse 7 to 8. Sabi dito, ito pangako to sa mga Kristiyano eh. Ito siguro marahil ang babasag sa mga taong hingi ng tawad araw-araw. Ito na makakabasag. Sabi dito, no? Sabi dito na mapalad yung mga pagsuway ay, mapalad ang mga taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad na rin ang mga pagsalansang. Mapalad ang mga taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Diba? So, ibig sabihin, mayroong verse dito na kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan natin. Eh. Teka lang wait lang Teka lang po. Hebreo 10:17 yan, Pastor. Salamat kapatid. Anong verse kapatid? Hebreo 10:17. Hebreo. Salamat. O, di ba? Pwede ko naman sabi kaya lang nakalimutan ko na yung verse eh, di ba? Salamat. Ito yun. Pangako ng Diyos to sa mga nakakilala sa kanya. At atin naman yung context dito. Ang context dito, ito yung mga yung mga tumanggap ng banal na spirito. Ang context dito yung mga Kristiyano, o mga Kristiyano talaga. Bagamat Hebreo to, mga Hudyo, Jewish Christian to. So Christians. So pag sinabing Christians, tayo to. Sabi nito na pagkatapos sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang linaw dito, no? Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Di mo na kailangan humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Pinatawad na tayo. Ito ay mangyayari lang sa iyo kung pinananampalatayanan mo, pinatawad ka na. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala na ikay pinatawad sa iyong kasalanan, ang bunga noon, lagi ka talagang hingi ng tawad. Sa madaling salita, yung mga Kristiyanong hingi ng tawad araw-araw sa Diyos, yan yung mga Kristiyanong walang pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Yun po yun. Yun ang reason. Hindi kasi naniniwala eh. Ang naniniwala na ikay pinatawad na is pinatawad na. Kaya nga kapatid, no, pag nagkakasala tayo, ang the best po niyan, alam nagkakasala ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa iyong tinapos na krusang Kalbaryo. Kasama po itong kasalanan ko ito na iyong pinatawad, salamat po.
Pag ganyan ka ng ganyan araw-araw, nagpapasalamat ka sa Diyos dahil sa iyong kasalanan ay pinatawad na, bandang huli, mahihiya ka na sa Diyos niya, maniwala ka. Unti-unti, nakakaya na sa Diyos, lagi lang ako nagpapasalamat, no, humingi ng tawad sa Kanya araw-araw. Ganyan nangyari sa akin eh. Yung pag nagkakasala ako, kapasalamat ako sa Diyos, Lord, salamat po, pinatawad mo na aking kasalanan. Hindi kasi ako pwedeng humingi ng tawad, kasi lalabas niya na wala akong pananampalataya eh. Kaya lagi ako nagpapasalamat hanggang sa dumating yung oras na nahiya na akong gumawa ng kasalanan. Yun ang magbabago sa iyo. Yun ang dahilan para magbago ka. Sa madaling salita, binago ka ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil sa kautusan. So, yun lamang po masasagot po natin doon. Amen po, Pastor. Okay. Maliwanag po. Kasi Salamat po. Apo. Pastor, pwede po bang mag-follow-up question? Ay, magtanong po. Sige po, sige. Kasi yung yung nabasa ko na sa bandang Galatia ba yun? Ang Galatia na yung sabi po niya dan na ang yung kumbaga yung wala po. Kita na. Sige po. Maya na lang po siguro, Pastor. Hanapin niya pa. Hanapin ko lang po ulit. Sige po. Sige, ano lang natin, o kaya next week, o kaya ano lang natin. Pero sa ngayon, lipat na tayo sa ibang Sige po, Pastor. tao. Maraming salamat, Ma'am Tess. Salamat. Okay lang po. Salamat po. Okay, so next person, Christine Tagalog, si John Chris Nunyal. Kapatid na John Chris, pwede na po kayo magtanong. Hello, Pastor. Pwede ba dalawang katanungan, Pastor? Tingnan natin kung aabot tayo ng alas 10. Pag alas 10. Sige, try natin. Baka mabilis lang naman yan. Ito, Pastor, yung kay Jesus Christ, nung sinabi niya doon sa John 8, na ako nga. Ang pagkaintindi ko kasi, parang doon sa kay Melchizedek, na nagpakita sa kanya doon sa nagtagpuan si Abraham. Yun ba yung naglalarawan doon kay Jesus Christ, si Melchizedek? Ano pong version, Sir John? John 8, Pastor, kasi sinabi niya doon na natuwa si Abraham. John 8, sa katapusan niya, Pastor, sa 50, yun. Okay, sumagot sa inyo. Opo, 8:58. Sabi rito, napakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. 56, Pastor. 56. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman ninyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at tagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng Hudyo, wala ka pang 50 taon gulang. Paano mo masasabing nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, bago pinanganak si Abraham, ako na. I'm not totally sure sa tamang idea ko dito, pero naniniwala ako na si Jesus Christ ay nagpakita na noon pa sa panahon pa ni Abraham. At maraming mga, hindi ako confirm, pero maraming mga theologians at naniniwala naman ako at tinuturo rin naman ito ni Bishop Emmy Domingo rin. Pero hindi ko pa nare-research, confirm ko muna. Alam niyo naman ako, kahit ba sino, kapag hindi ko pa na-check, hindi ako sigurado. Pero tinuturo din ni Bishop Emmy rin na parang connected din to kay Abraham. Pero anyways, kahit naman hindi ng panahon ni Melchizedek, alam naman natin ang Diyos, si Jesus Christ, nag-e-exist na noon pa. Sabi nga 'di ba ng Diyos sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O 'di ba? At sinabi rin sa John 1:1, sa pasimula pa ay nandoon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At John 1:40, nagsakatawang tao ang salita. So ibig sabihin, si Christ nag-e-exist na noon pa. Kaya naniniwala ako ayon sa Bible, ayon sa Bible doctrines na
meron ng pre-existent si Jesus Christ noon pa lang. Meron pa nga nagsasabi siya rin daw yung angel of death, etc. Hindi ko pa na-confirm yun, pero it seems na tama. So, mga kapatid na dyan, Chris, ang sagot ko dyan ay pwede rin po. Pwede. Di pa ako sure pero pwede. Pero meron nagtuturo ng ganyan eh. Check po ho natin. Ayoko ho kasi magsasabi sa inyo na sure na hindi sure eh. Pero kasi obvious naman na si Jesus Christ nag-exist na noon pa. Kaya maaaring ang sinasabi ni Christ dyan hindi tungkol kay Melchizedek, pwedeng kay Melchizedek. Pero historically, meron kasing misteryosong King of Salem na lumalarawan kay Melchizedek na ito ay si Jesus Christ. So, naniniwala rin ako na binabanggit ni Jesus Christ dito nung nagkatawang tao siya dati bilang Melchizedek. Kaya tama yung theory mo, kapatid. Sige, Pastor. Ang pangalawa kong tanong, Pastor, yung doon sa file, kasi minsan palaging ginagamit din to ng mga ibang pastor na yung sa emperador, Pastor, yung sa salapi, patungkol ba yan sa tithes? Na Saan ang sa verse, Lucas, Pastor? Lucas 20, 22 hanggang 25. Lucas, paano naman napuntan tithes doon? Teka lang Lucas 20. 20, 22 hanggang 25. Lucas 20, 22 to 25. Lucas 20, 22. Okay. 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 So, ang context nito muna to basahin po na intindihin po natin yung merong isang mga grupo ng Pariseo na nagtatanong na gustong siluin si Jesus Christ. Sabi, di ba? Na dapat ba tayo magbigay sa mga emperador, etc. Ito yung verse na yon. Sabi rito, dapat po ba tayo magbayad ng buwi sa emperador o hindi? So alam ni Jesus na ang kanilang masamang balak, kaya sinabi niya, iabot ninyo sa akin ang isang salaping pilak, kanino man ang larawan, ang pangalan nakatatak dito. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo ang sa emperador at para sa emperador at ang sa Diyos ay para sa Diyos. So, ibig sabihin, since ang hawak ni Jesus Christ ay pera dito, sabihin, itong pera na to, ibigay nyo para sa Diyos, ay sa emperador, at yung pera ding ito, pwede rin ibigay sa Diyos. Ang tanong kasi dito, paano mo ba bibigay ang pera mo sa Diyos? Remember, mga kapatid, ang kausap ni Jesus Christ dito ay mga Hudyo. Diba? So, ibig sabihin, yung pera ng para sa Diyos ng panahon na ito ay para sa templo nila. Oh. Ang tanong, sa Kristiyano ba yan? Since ito ay doctrine, ay pwede rin. Diba? Pero walang sinasabing tithes dyan, kapatid. Hindi naman ganun. Tithes sa mga Hudyo. Kasi dapat natin maintindihan, mga kapatid, huwag natin iba-bypass yung tinatawag na proper hermeneutics. Yung proper na rightly dividing the word of truth. Sinong kausap? Sino nagsasalita? Anong panahon ba ito? So sa motibo ni Jesus Christ, kung babasahin mo ito by its context, ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung sa templo, sa Jerusalem. So yun lang masasabi ko. Ang sinasabi ni Christ dito, yung templo sa Jerusalem. Pero wala pang church ng panahon na ito. Pero syempre, since ito ay prinsipyo, pagbibigay sa Diyos. Sa ating mga New Testament people, sa ating mga hentil, ang ating pagbibigay ay hindi po sa pilitan. Ito ay tinatawag na kusang loob. Corinthians 9:7, maliwanag doon na pagbibigay. Biblical pa rin naman ang pagbibigay, pero ito ay kusang loob at hindi napipilitan. Pwede kayo magbigay, tulong sa mga dapat tulungan. Tulungan yung mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, di ba? So yun yung doon. Pero yun po ay hindi utos sa atin, ha? Hindi po yung kautosan na kapag halimbawang hindi mo ginawa, may paparusahan ka. Hindi. Tandaan nyo, mga kapatid, inuulit ko sa inyo, mahirap sabihin to ng isang pastor.
pastor na nagnenegosyo. Since hindi naman ako nagnenegosyo ng church, kaya malakas ang loob ko sabihin sa inyo, magbigay kayo sa Diyos o hindi, pagpapalain pa rin kayo. Remember, ang pagpapala sa atin ay base sa ginawa ni Kristo, hindi sa pagbibigay mo. Wala akong pakialam kung walang magbigay sa akin o hindi. Kahit mabawasan na may nagbibigay sa akin, wala akong pakialam. Mahalaga, sinasabi ko sa inyo to, ang basihan ng Diyos para pagpalain tayo ay hindi sa pagbibigay natin. Yung pagbibigay po natin, yan po ay bunga lamang. Kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, bunga yan ng ating pagmamahal sa o yung tinatawag na pananampalataya kay Kristo. Kaya ka nagbibigay hindi para pagpalain. Kaya ka nagbibigay dahil kay pinagpala na. Yung excess ng blessings mo, yung sobra-sobra mong pagpapala, binibigay mo doon sa tao kasi yung tao nabibless ka. O sa simbahan nabibless ka. Nafi-feed ka. Yun po ay tinatawag na kusang loob. Yun po yung mga Kristiyano. Kaya nga sabi sa inyo kanina, natural lang sa ating magbigay. Natural lang sa ating gumawa ng mabuti. Hindi na tayo kailangan takutin. Kasi sa mga Hudyo, iba, para pagpalain sila, ibigay nila yung dapat sa Diyos, ibigay nila yung kay Cesar. Yun ang sabi ni Jesus Christ dito. Kasi itong mga taon to under the law. So, yun lamang po mga kapatid ang aking sagot sa tanong ni Sir John Chris. Charito, Pastor. Thank you. Salamat kapatid. Charito din. Sige, habol pa tayo. Isang-isa lang, 5 minutes. Isang tanong lang po, no? Ma'am Enelyn Tindoy. Ma'am Enelyn, pwede na po kayo magtanong. Good evening, Pastor. Si Jeff po ito, ang mister niya. Sige po. Sige po, Kasi, tanong po. ano lang, Pastor, ibigay ko na lang po sa iba. Ano ko lang, kasi parang nasagot na kanina yung tanong ko. Yung, ngayon lang, oo. So, sunod Curious na lang. Curious lang kapatid, ano yung tanong doon na nasagot? Tungkol saan po? Ganito, Pastor, kasi about tithing din ang tanong ko. Tas, gusto kong paano ma-explain ang tithing na hindi na-explain about commandments or utos. Kasi yung kang Abraham na tithes is hindi yun under si Abraham sa law. Kasi si Abraham, nagbibigay siya ng 10% sa kay Melchizedek. Okay, so ngayon nga mga born again, magta-tithes ba din tayo na hindi under ng law? Yun lang. Okay, gato yung kapatid na tungkol sa tithing. Okay, parang di tayo malito. Ang tithing po ay prinsipyo. Tama ka kapatid, na ang pagta-tithes ay panahon pa ni Abraham. Si Abraham ay hindi under the law. Wala pang law, wala pang Moses. Abraham pa lang noon. So, ibig sabihin, ang tanong, ano nag-udyo kay Abraham para mag-tithes kay Melchizedek? Kung babasahin niyo yung buong context ng pagta-tithes niya kay Melchizedek, dahil si Abraham, marami na samsam. Ibig sabihin, pinagpala na siya. Marami siya mga nasamsam na mga tawag dito na mga kayamanan. So, ibig sabihin, nagbigay siya ng ikasampung bahagi. Meron na palang prinsipyo nung araw na ikasampung bahagi kay Melchizedek. So, ibig sabihin mga kapatid, no, si Abraham, kaya siya nag-tithes kasi pinagpala siya. Ibig mo ba sabihin, Brother Edwin, tinuturo mo sa amin na intayin muna namin na sumobrang pagpapala namin bago kami magbigay? Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, ang pagbibigay hindi napipilitan. Ngayon, kung walang-wala kang pera, magta-tithes ka, wag na ho tayo magpaka-plastic. Alam ko masama ang loob mo kasi nga, hindi mo kaya. Ba't ka magbibigay? Si Abraham nagbigay kasi kaya niya. May pera siya tinuro ng mga pastor ngayon, pahirapan, wala nang trabaho yung tao, pagta-tithsin pa. Ano yan? Pero ang tinuturo ng New Testament, ng mga under grace ni Abraham, kagaya ni Abraham at sa ating mga Kristiyano, yung may kakayanan. Yeah. Kung sa tingin mo may kakayanan ka magbigay, di magbigay ka. Discretion mo na yon. Pero kung wala kang kakayanan mo, pahihirapan sarili mo, ang Diyos ay malaya. Pinalaya tayo ni Kristo.
Huwag mong konsensya na sarili mo na hindi ka nakapagbigay, hindi na ako pagpapalain. Ang tanong, kasi, ba't ka ba pinagpapala? Dahil ba sa gawa mo? Dahil kay Kristo? O, di ba? So, yun po yun. Yung kay Abraham, tithing yun. Ang problema kasi, yung mga Hudyo, nung dumating tong mga Hudyo to, nung una, hindi naman sila under the law. Nung under the law na sila, gusto niya ng law. O sige, gawin natin to ng law, sabi ng Diyos. Pati yung pagtatites nila, sinama sa law. Kasi pinagmamalaki nila yung kanilang offering eh. Di ba? Kaya nga may hugot si Haring David, di ba? Na hindi mo na kailangan ng haing sinunog. Kasi ang mga Hudyo, mahilig sila sa sa pinagmamalaki yung mga works nila. Ako, nagbibigay ako sa Diyos. Kaya nga tinan nyo, yung hugot ni Jesus Christ sa babaeng balo, di ba yung si Jesus Christ, nasa templo, nanonood siya sa mga nagbibigay. May mga mayayaman, nagbibigay ng, di ba? Excess, di ba? Mga excess daw. Pero yung babaeng balo, buong buhay niya buong pera niya, binigay niya doon. And tanong, bakit nalugod si Kristo roon? Kasi nga, under the law yung mga tao. Kaya sabi niya, yan na naniniwala ako, nagbigay ng kanyang the best. Buong kayamanan niya na yun. Kasi nga, bakit? Under the law. Sacrifices. Mahalaga sa law ang sakripisyo. Kaya yung mga perverted gospel ngayon, mahalaga sa kanila ang sakripisyo. Kailangan nila maghirap. Yung mga perverted Christian, gusto lagi naghihirap ang Kristiyano. Kaya tinin nyo, pati yung theory ng kanilang 7 years of tribulation, ang rapture sa kanila ay post-trib. Pagkatapos ng Great Tribulation, ibig sabihin ng mga Kristiyano, dadanas ng Great Tribulation. Para matira daw ang matibay. O, di ba? Pero purpose ang gusto nila, kaya hindi ng theory nila eh. Pero tayo mga under grace na naniniwala tayo na hindi pa hihintulutan ng Diyos ang kanyang bride, ang kanyang minamahal na asawa, ay susuungin yung 7 years of tribulation. Kaya kapatid, tandaan niyo po yun ang pagkakaiba ho natin. Tayo walang dapat isakripisyo, si Kristo na ang nagsakripisyo para sa atin. Si Kristo ay naghirap para tayo ay managana, ang linaw dun. Tayo ay recipient lamang. Kaya yung pagta-tithes and offering na yung mga kapatid, nire-recommend ko, kung may kakayanan kayo, edi mag-tithes kayo, magbigay kayo. Ako nga, akong tutusin, nagta-tithes. Ako aminin ko siya, nagta-tithes din naman ako eh. Hindi ko na sabihin kung saan church, pero the point is, ano ko yan, excess ko yan eh. Gusto parang, pasasalamat ko na lang sa Diyos yun, natutuwa ako sa Diyos. Pagsamba kasi yun eh. That is the part of my worship. Pero hindi ako doon pinagpapala dahil doon. Pinagpapala ako dahil sa tinapos na gawa ni Kristo na aking pinanampalatayanan. So yun lang po mga kapatid, 10:00 na po ng gabi. Maraming salamat po at sa inyong pagdalo. Patuloy po tayong magpakalalim sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa magitan ng mga icons. Maraming salamat. Thank you. See you next week ulit. Thank you po, Pastor. God bless po. Salamat. Mahal ko po kayo mga kapatid. Salamat God bless po, Pastor. Dito, Pastor. Thank you so much. Po, Pastor. Narito. Walang katapusan. Salamat. Charito po. Salamat din po. God bless po, Pastor. Salamat Charito po. po. Charito sa inyo lahat. God bless po. Dito. Stay blessed po.